Magandang tanghali mga kabay. So ito yung pangalawa ko na repair. 39824 liter B. Ang model nito mga kabay, DWA8200PL. So ito mga kabay, gumagana pero minsan daw namamatay tapos malakas yung spark. So ayan mga kabay, sasaksak po natin. So gumagana siya mga kabay pero malakas yung siklab. Ayan po. Wala. So yan po yung aalamin natin mga kabay. Buksan natin yung kanyang, hugutin natin yung kanyang armature, baka may tama. Ayaw. Yan. Tapos syempre yung kanyang carbon brush mga kabay, kailangan nating tanggalin. So mahaba pa yung carbon. Yun. Ito po yung dahilan mga kabay, oh. Yung kanyang carbon hindi ho pantay. Hindi pantay yung kain na yun, oh. So maaring sumasabit dito. Ito. Yan. Diyan sumasabit yung brush holder kaya yung carbon hindi niya na maibaba. Ayan, oh. So, tingnan natin sa kabila mga kabay. So, yung kabila mga kabay, meron din tama pero kokonti lang. Ayan po. Hindi siya katulad dito na meron nauka siya. Ayan. Medyo nahukay. So, tingnan natin yung armature. Ayan. So wala pa naman mga kabay, medyo malalim lang po yung kanyang armature. Ayan, hindi siya dapat pantay po yan. So maaring matagal na ito. Ayan, dapat palitin na rin yan. Pero te-testing muna natin mga kabay. Papalitan natin tong carbon na to. Susubukan natin ng carbon yung walang tama. Hanap po ako dito. Carbon, ayun. So ito mga kabayo, meron ako ditong mga luma na carbon pero okay pa. Ayan. Ayan, ito din isa. Ayan. So itong carbon na to mga kabay, hindi to sa grinder. Sa rotary hammer to na DeWalt, pero parehas lang po sila. Ayan po. Ito yung nakakabit. Ayan. Parehong gold yung tanso yung terminal. Yung sa rotary hammer, silver po. Pero tanso din po yan. Nakaano lang po yan. Yung parang nakatubog. Ayan. So ito yung kakabit natin mga kabay. Tingnan natin kung mawala yung siklab. So kung mawala yung siklab nun mga kabay, ang estimate lang natin ay yung kanyang carbon brush lang. Pero pag hindi mawala mga kabay, papalitan natin yung kanyang armature tsaka bearing. So dalawang screw lang muna ikabit natin. Dalawang screw. So sa mga nagtatanong mga kabay kung saan yung pwesto na pinapasukan ko, dito lang po ako sa Powerman Hardware, 530 T. Alonso, Santa Cruz, Manila. Ayan, hanapin niyo lang po yung signboard na DeWalt. Dito po ako pumapasok. Bukas po kami hanggang mula Lunes hanggang Sabado. Ayan, Linggo wala po. So yan mga kabay, napalitan na natin. Tapos yung spring niya pala mga kabay, hindi ko alam kung makikita nyo dyan. Ito po, yung tinuturo ko po, medyo may tama po yung spring niya. Kaya isasama po natin yan. Pero bago yan, testing muna natin. Mapaanda rin natin kung masiklab pa rin siya. Ayun o. Meron pa rin siyang siklab. So kung mapapansin nyo mga kabay, may siklab siya.
Pero kapag ididiin ko yung spring ng carbon, nawawala. So ibig sabihin mga kabay, maluwag po yung kanyang spring. Ayan, kung mapapansin nyo, tatanggalin po natin yung spring para makita nyo kung anong dahilan. Ayan po. Ito po yung spring nya. Ayan. So meron po na siyang tama. Ayan o. Kaka-vibrate, tumatama sa brush holder, kaya po siya para siyang konti na lang mapuputol na. Ayan. Hindi yata kita. Ayan. Ayan. So kung ibig sabihin mga kabay, itong spring na to, mahina na siyang tumulak. So i-estimate ko po yan mga kabay. So yung armature niya mga kabay, okay pa. So ang papalitan natin dito, tatanggalin ko ulit mga kabay. Hindi ko na i-check yung kanyang bearing kung okay pa. Kaya kailangan natin tanggalin ulit. So yan mga kabay, nakalas ko na ulit. Ayan. So kung mapapansin nyo mga kabay, yung kanyang sleeve manipis na. Wala naman. Eto may side siya dito konti. Ayan. So magpapalit tayo dito sa kanyang bearing 608, tapos sleeve at yung kanyang carbon brush. Tapos yung kanyang cord, ayusin ko na lang to, buo pa naman yung cord protector. So puputulin ko lang to dito, tapos kakabit natin dito diretso. Ayan. So hindi ko na po ipapakita kung paano buuin mga kabay, papakita ko lang sa inyo mga kabay kapag in-approve ito ng customer. So ulitin ko mga kabay, ang papalitan natin, bearing 608, sleeve bearing, yung sa likuran, ito po yung rubber. Ayan, ito po yon. At yung kanyang carbon brush at syempre yung kanyang spring. Dahil yun po yung dahilan kung bakit masiklab. Pero hindi po lahat ng masiklab mga kabay ay dahil sa spring. Minsan din sira na talaga yung armature o kaya yung kanyang field coil. Ayan. So yan lang mga kabay, maraming salamat sa panunod at palike and share na rin po. At syempre po, baka pwede makahingi sa inyo ng isang subscribe dito po sa aking YouTube account na Inom Tabay. So maraming salamat. Bye-bye.